Hello everyone, I'm here to present our study titled Survey on Ornamental Plant Industry. This survey was conducted by our group from Camarines Norte College of Arts and Business under the subject Fundamentals of Horticulture. The main goal of our presentation is to show what we've learned about the current situation of the ornamental plant industry here in Camarines Norte. So for the introduction, this presentation summarized the survey na ginawa namin tungkol sa ornamental plant industry. Dito po namin inisa-isa ang profile ng respondents, ang kanyang farm practices, problem encountered at mga training needs nila. Sa pamamagitan po nito, mas naiintindihan namin kung paano nagtatrabaho ang mga plant growers, anong mga problema nila sa production at kung anong klaseng training ang makakatulong sa kanila. So, for this part po, ipapakita ko ang profile ng aming respondent. His name is Edison D. Frio, 24 years old and currently single. He is a college graduate and work as a processing officer and at the same time a farmer. His annual income is around 120,000 pesos and he is also a member of the board of directors sa isang cooperative. He has been involved in farming for 10 years already and 1 year pa lang siya sa ornamental plant production. Ang kanyang farm size ay nasa 100 square meters, which means small scale pa lang pero very active siya sa ornamental plant industry. Next naman po is the farm and nursery information. The respondent's farm is located at Purok 4, Barangay Bulala, Santa Elena, Camarines Norte. The type of business is an ornamental nursery kung saan nagpo-produce at nag-aalaga siya ng mga ornamental plants for selling. The land type is near the marketplace at may sandy soil, kaya madali itong patubigan at angkop sa ornamental plant growing. For soil conservation, they practice crop rotation at sa cropping system, ginagamit niya ang rotational cropping para mapanatiling fertile ang lupa. For land preparation, gumagamit siya ng conventional tillage, which means mano-mano o traditional pa rin ang paraan ng pagbubungkal ng lupa bago magtanim. Here naman po is the list of crops grown on the farm. The respondent grows for main ornamental plants. Number 1 is rose, number 2 aloe vera, number 3 cactus, number 4 orchids. So, pinili niya po ang mga halaman na ito dahil madaling alagaan, mabilis tumubo at mataas ang demand sa market. Bukod pa dito, maganda rin ang mga ito bilang pang-display sa bahay or garden. Kaya malaki rin ang potential ng business na ito sa ornamental plant industry. So, for the next slide, we have land preparation and planting. The soil type used in the farm is sandy soil, which is ideal for ornamental plants kasi maganda po ang drainage at hindi nag-iipon ng sobrang tubig. So for the method of land preparation, gumagamit sila ng manual and mechanical methods. Ibig sabihin po nito, halo ng traditional at modern way. Sa planting method naman po, ginagawa nila ang transplanting at paggamit ng containers or pots, which helps in organizing and maintaining the plants easily. For fertilizer use, gumagamit sila ng organic-based fertilizer at ina-apply ito 2 to 3 times a week para mapanatiling healthy at mabilis lumago ang mga halaman. Next, we have fertilizer and soil management. The type of fertilizer used is organic-based tulad ng FFJ, FAA, at FAJ. Ang mga ito po ay natural fertilizers na gawa sa mga organic materials tulad ng fish amino acid, fermented plant juice at iba pa, kaya safe at eco-friendly. For the application, ginagamit po ito both basal and foliar. So ibig sabihin nilalagay po ito sa lupa at minsan din sa dahon ng halaman. The amount applied is half liter with a 1:1:1 ratio para balance ang nutrients na nakukuha ng plants. Sa ganitong paraan, napapanatili po ang sustansya ng lupa at ang lakas at ganda ng mga ornamental plants.
Next is the water and weed management. The source of water used in the farm is faucet, kaya madali nilang makontrol ang supply ng tubig. The watering method is done manually using a sprinkler, which helps distribute water evenly sa mga halaman. Ang pagdidilig po ay ginagawa 2 to 3 times a week depende sa panahon at sa moisture ng lupa. For weed management, they practice manual weeding, ibig sabihin mano-manong tinatanggal ang mga damo para hindi po makasagabal sa pagtubo po ng mga halaman. Importante din po na they don't use any chemicals kaya mas natural at environment friendly ang kanilang production. Next po is about pest and disease management. Sa aming observation, ang common pest na usually nakikita sa mga ornamental plants ay ang aphids at caterpillars. So para makontrol po ito, ang ginagamit po ay organic spray at manual removal ng mga affected plants. Ibig sabihin, tinatanggal po isa-isa yung may sira or may peste para hindi na kumalat. So, ang pesticide application naman po ay ginagawa once a week lang at sa moderate rate para hindi masira ang halaman. Base po sa result ng survey, bihira o rare lang din ang nagkakaroon ng serious disease sa mga halaman. Siguro dahil maayos ang management at organic ang approach. So for the next part po, this is about harvesting practices. Ang indicators naman po na ginagamit para malaman kung ready na i-harvest ang bulaklak ay base sa size at color ng flower. Ang time of harvesting naman po ay either morning or afternoon. Depende po sa demand ng customer. Halimbawa po kung may order po sa umaga, mas maaga po silang nag-harvest. Sa method naman po ginagamit lang ay manual gamit ang simpleng tools tulad ng gunting o blade para hindi masira ang steam. Pagdating naman po sa packaging, gumagamit sila ng paper roll or plastic placement para mapanatiling fresh at presentable ang mga flowers lalo na kapag ibebenta na. Next naman po ay cropping calendar. Dito naman po sa cropping calendar, dito naman po nakalagay ang schedule ng pagtatanim at pag-harvest ng mga halaman. Halimbawa po sa rose, ang planting season po nito ay mula March hanggang May at ang harvest time naman po ay September. For aloe vera naman po ay itinatanim ito tuwing March at inaani ay sa October. Sa cactus naman po ay April at ang harvest time niya ay August. So, importante po ang cropping calendar kasi dito nakabase ang planting plan para hindi magsabay-sabay ang harvest at tuloy-tuloy ang production. Nakakatulong din po ito sa proper scheduling ng labor, fertilizer at pest control activities. So as we can see, halos sabay-sabay po sa dry season ang planting. Tapos ang harvest time naman po ay kadalasan ay tag-ulan. Para po mas mataas ang demand at mas fresh ang mga halaman kapag binebenta. Now let's move on to farm assets and marketing. So dito naman po pinapakita kung ano ang mga gamit, resources at strategies na ginagamit ng mga plant growers. Sa tools, madalas nilang ginagamit ay sprayer, sprinkler, hoe at bolo. Ito po yung basic equipment sa pag-aalaga ng ornamental plants. Ang source of capital naman po ay mostly personal savings, ibig sabihin sariling puhunan nila ang gamit sa negosyo. Pagdating naman po sa labor, usually may 2 hired workers na tumutulong sa maintenance at harvesting. Ang buyers nila ay kadalasan walk-in customers at minsan naman contract buyers tulad ng flower shop o event decorators. For market, they sell their products sa public market at minsan diretso na sa individual clients. Para sa promotion, ginagamit nila ang social media at flyers para mas marami ang makaalam sa mga binibenta nilang halaman. At sa mode of payment, madalas ay cash basis, simple at direct lang ang transaction. Overall, pinapakita ng data na kahit small scale ang operation, maganda ang marketing strategy nila at sapat ang resources para mapanatiling productive ang kanilang ornamental plant business. So next naman po ay the problems encountered in the ornamental plant industry. Unang-una po ay lack of technical knowledge on production. Ibig sabihin po nito kulang pa yung kaalaman ng mga growers pagdating sa tamang production practices, tulad ng tamang pag-aalaga, pest control at fertilizer management.
Pangalawa, high price of farm inputs. Mataas po kasi ang presyo ng mga materials na ginagamit sa pagtatanim gaya ng fertilizers, soil mix at iba pang farm tools. Pangatlo, natural calamities. Isa ito sa malaking problema lalo na kapag may bagyo o sobrang init. Naapektuhan po ang mga halaman at minsan ay nasisira lahat ng tanim. Pang-apat, inconsistent plant practices. Minsan po mataas ang presyo ng mga ornamental plants pero bigla rin po itong bumababa depende sa demand ng market. Kaya mahirap minsan mag-budget o magplano. At panghuli, lack of regular buyers. Hindi po palaging may bumibili kaya minsan natitingga ang mga halaman, nawawala din yung kita ng mga growers. Kaya po ito yung mga pangunahing challenge na kinakaharap ng mga ornamental plant producers. So, next naman po is about the training needs. Base po sa mga problema kanina, ito yung mga trainings na makakatulong para mas mapabuti pa ang production at income ng mga growers. Una po ay pest and disease management. Para matutunan nila kung paano maiiwasan o makokontrol ang mga peste gamit ang organic at sustainable methods. Pangalawa, soil fertility maintenance. Importante po ito para mapanatiling healthy ang lupa at mas maging maganda ang tubo ng halaman. Pangatlo, climate resilient farming practices. Dahil madalas tayong tamaan ng matinding init at ulan, kailangan ng mga farmer na matutong mag-adjust sa pagbabago ng klima. Next, marketing strategies para matulungan silang maibenta ng maayos ang mga produkto nila at makahanap ng mas maraming buyers. At lastly, waste management and environmental protection para mapanatiling malinis at environment friendly ang kanilang production area. Sa kabuuan po, ito po mga training needs na ito ay makakatulong po hindi lang sa production, kundi pati sa sustainability ng ornamental plant industry. So, summary and recommendation. The survey highlights a dedicated ornamental grower facing challenge in capital, market consistency, and technical training. It is recommended to provide technical training on marketing and pest control, strengthen cooperative support, encourage organic and sustainable farming practices, improve access to market and price stabilization measures. So, sa summary recommendation, makikita po natin na kahit maraming challenge, ang ornamental plant industry, dedicated pa rin ang mga growers sa kanilang trabaho. Ang survey po ay nagpapakita ng mga pangunahing problema tulad ng kakulangan sa kapital, inconsistency sa market price, at kulang sa technical knowledge. Kaya naman may mga rekomendasyon po tayo. Una, mag-provide po ng technical training on marketing and pest control para madagdagan ang kaalaman ng mga growers. Pangalawa, straighten cooperative support kasi kapag nagtulungan ang mga farmers, mas madali nilang makakayanan ang mga problema, lalo na sa resources at market access. Pangatlo, encourage organic and sustainable farming practices para maging environment friendly at long-term ang kanilang produksyon. At panghuli, improve access to markets and price stabilization para hindi pa bago-bago ang presyo at mas maging stable ang kita ng mga growers. So, in summary, kung maibibigay po ang mga trainings at support na ito, mas malakas at uunlad ang ornamental plant industry sa ating lugar. That's all. Thank you. Thank you for listening. Thank you, Seth.